Habang si Pastor ay nasa Iloilo, ang goal ko po ngayong umaga ay wag pong masyadong humaba ang aking mensahe upang kayo po hindi mahilo-hilo sa gutom. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa inyo po namin kinukumit, pinagkakatiwala mga bagay namin pag-uusapan ngayong umaga. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na magkaroon ng kakayahan na i-communicate ang inyong salita, na ito, Panginoon, ay maintindihan ng aking mga kapatid. Gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu at sa inyo na namin kinukumit ang mga sandaling ito. Patnubayan niyo po, Panginoon, sa inyo po ako maaasa ng inyong tulong at biyaya. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Marami po ang gumagawa ng tinatawag nating goal. Tama naman po yun na tayo po ay may goal o gumawa ng goal. Sapagkat ang goal po ay nagbibigay po ng tinatawag nating direction, focus, at motivation. Kaya nga po dun sa acronym na SMART, sabi nga po, specific, measurable, attainable, reachable, time-bound, ito po ay napakaganda. Lalong-lalo na yung iba dinagdagan, ginawang smarter, no? Ginilagyan ng ER. Sabi nila, para daw mas maging mas tumaas ang motivation ng mga tao, dapat daw po hindi lamang siya smart, kundi dapat din daw po ay exciting and rewarding. So mga companies at ang mga organization po ay nagkakandak ng tinatawag nating SWOT analysis upang maging basihan ng kanilang mga tinatawag na short-term or long-term goals. At marami pong church, kasi kami noon required gumawa ng tinatawag na goal. At kadalasan ginagawa po namin ito ng buwan ng Enero, buong buwan. Kumbaga pukpukan ng paggawa ng goal at sinasabit namin sa aming head pastor, tapos isasabit sa administrative pastor, tapos isasabit sa founding pastor. Ang daming pastor, buti sa report, pinasimplihan na lang. Anyway, importante po ang goal at alam po ni Pablo ito. At ito po ang kanyang sinabi at pinaalala sa ating mga Kristiyano. At samahan niyo po ako sa Philippians chapter 3 from verses 12 to 14 at babasahin ko po ito sa ABAP. Sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang aking maabot kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa umaga pong ito'y binigyan ko po ng title ang ating pag-uusapan, One Goal Above All. One Goal Above All. And in summary, ang nais ko pong gawin dito is as Christians should have one clear goal in life, to know Christ, to press on to become like Him, and to be with Him. Ngayon pong umaga, nais ko pong magbigay ng tatlong bagay. Unang-una, knowing Him, becoming like Him, and being in Him. Ang sulat ni Pablo po sa mga taga-Pilipos ay isa po sa mga tinatawag na prison epistle. Ito po ay kanyang sinulat nang siya po ay nakakulong. Kasama po rito ang Ephesians, Colossians, at Philemon. At nabanggit ko nga po na noong mga panahon yon, si Pablo po ay nakakulong sa Rome kasi yung ibang mga Bible scholar ay iba ang pananaw kung saan nakakulong si Paul. Pero may dalawang bagay na nabanggit si Paul na nagpatibay na siya nga ay nakakulong sa Roma. Unang-una, sa chapter 1 verse 13, he mentioned about the presence of the imperial guards. At sa panahon natin ngayon, itong mga imperial guards, ito po yung mga tinatawag nating PSG, or the Presidential Security Group. And whenever you see the presence of the Presidential Security Group in one area, malamang nandun ang Pangulo o papunta doon ng Pangulo. Alam mo rin kung daraan ng Pangulo sa kalsada dahil nagkalat ang mga PSG, nire-roadblock yung kalsada para smoothly makadaan ng Pangulo. So, yun po ang isa sa mga patunay na si Pablo daw po ay nakakulong sa Roma because of the presence of the Imperial Guard.
Pangalawa, sa verse 22, sa chapter 4, verse 22, may nagpa-shoutout kay Pablo. No? Nag-shoutout yung mga taga-household of Caesar. So, napakagandang isipin na ang Panginoon ay may tinawag din sa daan ng kaligtasan sa mga tinatawag nating people on the high places, ang mga household of Caesar. So, number 1, knowing Him. Sa verse 12 po, si Pablo ay nagbigay ng disclaimer dito. Sabi niya, not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Ano yung this na sinasabi ni Pablo rito? Of course, it pertains about perfection. Pero sabi niya, rewind muna tayo. Sa Philippians chapter 3 verse 10, he said, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. So he's talk about knowing Christ. At alam naman po natin, hindi lamang po ito knowing intellectually, but knowing Christ by experience. Hindi ko po alam kung sino po sa atin dito na love at first sight. No? Marahil nagkaroon na rin po tayong tinatawag na love at first sight. Of course, it's more of a tinatawag nating physical attraction. Pero alam naman po natin, beauty is on the skin deep. At, pero more than that, to know the person, we must know him inside out. Kailangan natin makilala ng lubusan ng isang tao. So it takes time and effort at kailangan magkaroon ka din na tawag na shared moment or shared experiences with that person till such time na dumating kayo na komportable na kayo sa isa't isa. Mahirap naman po kasi kung ikaw lang ang komportable, yung pala si ate girl hindi komportable sa iyo. So, maganda na tinatawag natin maging comfortable kayo sa isa't isa. Kaya nga doon sa mga mate-mate na yan, doon po kadalasan nagkakatuluyan. Yung mga mate, di ba? Classmate, schoolmate, office mate, church mate. Yan ang mga madalas na nagkakatulay. Huwag lang mag-checkmate o mga friend zone. Anyway, sabi ni Pablo, that I may know Him. So it takes time and effort, more experience to know Christ. At para kay Pablo, to experience, I want to experience more of His love, more of His grace, especially sa kanyang kalagayan na siya ay nasa kulungan, and more of His righteousness because Paul knew his sinful tendencies. Kaya nga, these things are good on the way to, tinatawag niyang perfection. Kilala naman talaga ni Pablo si Jesus. Well, in fact, nakausap niya si Jesus Christ, di ba? Nung siya ay papunta sa isang lugar upang tugisin ng mga Kristiyano sa daan ng Damascus, bigla siya nakakita ng kakaibang liwanag at siya ay nahulog at ang Panginoon ay nakipag-usap sa kanya. Sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? So ang Panginoon po ay nakipag-usap sa kanya. Subalit alam ni Pablo, kulang ang isang lifetime upang lubos niyang makilala si Jesus. Kaya nga kanyang naging goal is to know Christ one day at a time. At ginamit ng Panginoon ang kulungan, ang pagkakapiit ni Pablo sa kulungan upang sa ganun ay magkaroon sila ng tinatawag na mga shared moments at mga shared experiences. So ang hamon po sa ating mga kapatid, we should never stop knowing Christ. We should never stop knowing Christ. Dahil ang pagkakakilala natin ni Jesus ay kulang pa. Ang pagkakaalam natin kay Jesus ay kulang pa. Kaya nga sabi, di ba, what we know about Christ is little, but what we do not know about Him is immense. Napakalawak ni Jesus para mailagay natin siya sa isang lifetime. So, maging ang mga trials ay paraan ng Panginoon upang makilala natin siya. So, nothing will be wasted. Even yung mga pinakamahirap na chapter sa ating buhay na pinagdadaanan natin, yan ay ginagamit ng Panginoon. Kung susunod tayo sa Kanya at magtitiwala tayo sa Kanya, na lubos natin siyang makilala. And now, sa pagkakasulat ni Paul sa Book of Philippians, napakaganda po. Philippians chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Tapos may centerpiece. Ang centerpiece po nito, yung tinatawag nating Philippians chapter 2, verse 6 to 11. At ang lahat ng mga sinasabi ni Paul, pabalik-balik lang. Doon sa tinatawag nating centerpiece ito, yung Philippians chapter 2, verses 6 to 11.
At kung titignan po natin at babasahin natin ang Philippians chapter 2 verse 6 to 11, sabi ng mga Bible scholars, ito daw po ang isa sa mga kauna-unahang Kristiyanong himnaryo. So ito ay isang awit, yung Philippians chapter 2 verse 6 to 11. At ito daw po ay nasulat months after or years after na ang Panginoon ay umakyat sa langit. Paki-flash nga po, pero hindi ko nababasahin para makita ng mga taong Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Of course, alam naman po natin yan. So kung titignan po natin ang Philippians chapter 2 verse 6 to 11, ang isang bagay ang ating makikita dito, napaka-solid ng kanyang theology. Especially sa Christology. Sa verse 6, pinakita nito ang tinatawag natin pre-existence of Christ. Ibig sabihin, wala pa ang lahat ng bagay sa mundong ito, nandun na si Jesus. Pinakita rin dito that He is equal with the Father. Hindi lamang siya isang created being na isang Diyos na maliit, kundi siya ay equal sa Ama. And then, kung titignan po natin sa verses 7 to 8, we can see here the incarnation of Christ. At sa kanyang pag-incarnate, sa kanyang pagsasakatawan tao, ang Diyos ay nagsakatawan tao, makita po natin dito yung one person in two natures. Then of course, sa verse 8, we can see the penal substitution kung saan inako ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan at siya po ang ipinako sa krus upang sa gayon ay masatisfy yung tinatawag na divine na tinatawag nating justice na hinihingi ng Diyos bunga ng ating mga kasalanan. And then sa verses 9 to 11, we can see here yung tinatawag nating Christ's state of exaltation sa verses 9 to 11. Ang kanyang pagkabuhay ng muli, pag-akyat sa langit, pag-upo sa trono ng Diyos, sa kanang trono ng Diyos, at ang kanyang pagbabalik ng muli. So napaka-solid ng theology nito about Christology na talagang ma-appreciate natin. Subalit nakakalungkot, may nagsasabi na theology doesn't matter. Hindi daw mahalagang theology dahil ito daw po ay magulo. Si Calvin lang daw po ang nag-imbento niyan. No, si Calvin lang naman naka-imbento niyan, tapos talagang quote kayo ng quote sa mga taong mga sinaunang mga tao. Then pangalawa, sabi niya, ang theology daw po ay mahirap intindihin. Kaya love na lang, pwede ba love na lang, huwag na yung theology. Pangatlo, mahihirapan daw po lumaki ang isang church because of theology dahil ang daming restriction. Baka naman hindi naman talaga context yan. Yung iba trying to justify ang pagtayo ng isang babae sa pulpito. Sabi nila, paano lang yan kung ang isang kongregasyon ay walang lalaking qualified at ang daming babaeng magagaling, matatalino at magagaling magsalita. Hindi ba dapat gamitin sila? Pangalawa, yung RPW, Regular Principle of Worship, tutulugan lang ng tao yan. Dapat nakikita ng mga tao ngayon, yung mga kabataang sumasayaw, mga kabataang tumutugtog tayo. Sayang ang talent ng mga kabataan. Kaya sabi nila, theology doesn't matter. Bakit kung ating po titingnan, if theology doesn't matter, paano mo makikilala at mamahalin ang Diyos na pinapakita ng banal na kasulatan? Paano mo siya lalong makikilala? Paano mo siya may experience kung hindi mo binabasa, inuunawa, pinakikinggan ng mga tapat na mga ngaral ng salita ng Diyos at patuloy kang magbubulag-bulagan at pagbibingi-bingian? Kung ating po titignan mga kapatid, as Paul and the other apostles, as they were moved by the Holy Spirit, habang sinusulat nila ang mga pastoral letters nila sa mga kapatid, sa kanilang mga karanasan, sa mga nangyari sa kanilang buhay, sa kanilang obserbasyon, ang Diyos ay kumikilos sa kanila hanggang sa muli nilang makita ang Panginoon. Pero ang sinasabi ko lang po dito mga kapatid, ang mga sulat na yan ng mga apostles, ang kanilang naging pamana sa church. Because 150 years, sabi ng isang scholar, 150 years nang namatay ang mga apostles, ang mga sulat na ito, ang mga tinatawag o naging Apostle Creed. Na naging sandat at kalasag ng iglesia laban sa mga maling katuruan. Sasabihin mo, theology doesn't matter. Theology truly matters. Kaya nga po, kung titingnan natin ang Philippians chapter 2 verse 6 to 11, hindi lamang po ito isang himnaryong loaded na mga katotohanan tungkol kay Jesus. Subalit para kay Pablo, ito ang tinatawag na song of his life. Of course, loaded sa theology, pero kay Pablo, hindi lang ito theological discourse, kundi ito ang awit ng aking buhay.
At marahil sa kanyang pag-iisa sa loob ng piitan, nagsetting yung anxiety, nagsetting yung gutom, di ba? Tapos, alam niyo naman, may problema si Paul, he's battling with, anong tinatawag niyang, thorn in the flesh. Hindi natin alam kung ano yon. Pero, grabe ang pleading ni Paul. 3 times he prayed for it, pero sabi ng Panginoon, biyaya yan. Kaya mo yan. So, grabe ang struggle niya sa loob ng piitan. At ang awit na ito, ang hymn na ito, ang kanya naging constant companion hanggang sa dumating ang araw ng kanyang kamatayan. At ito din ang nagbigay sa kanya ng malaking kagalakan. And 16 times, ay paulit-ulit niyang sinabi sa letter to the Philippians yung salitang joy or rejoice. Kaya nga nakilala ko si Joyce, talagang hindi ko na pinakawalan dahil alam ko ito yung magbibigay ng malaking kagalakan sa aking buhay. Kasi akala ko noon, ang plural ng joy ay Joyce. No? So, sabi ko, anyway, si Pastor George ang may kasalanan, siya nagpakilala sa akin. Anyway, so makita po natin dito mga kapatid, ang awit na ito nagpatibay ng pananalig kay Paul. Ang awit na ito, yun ang, kumbaga sa what made him perfect hanggang sa nakita niya. Of course, yung perfection, hindi sa mundong ito, kundi hanggang sa makita natin, mahawakan natin, at makita natin ang mukha ni Jesus. At may nagsasabi nga po, ang bawat tao daw po ay may kakambal na awit. Kaya nga, di ba, pag meron tayong naririnig na passive listening, uy, yung kantang yan, paborito ni ano yan. Kaya nga, di ba, yung isang awit, lagi nating na-identify sa isang tao. If I may ask, what is the song of your life? Siguro naman, meron dito, mahilig sa My Way. Naku, ingat kayo dyan sa My Way. Marami nang namatay dyan, no? Nagkapukpukan ng mic. Eh, yun ang sabi ng police report, eh. Siguro naman, ang paboritang iba sa atin dito is The Greatest Love of All. Ni Whitney Houston. Whitney Houston. Sabi ko sana tayo. So, Whitney Houston. Pero hindi naman siya original nun. Original nun ay si George Benson. So, hindi ko po sinasabing masama meron ka paboritong secular song. Ako din naman, marami. Pero ang sinasabi ko rito mga kapatid, at least there is one song in your life na nagpapakilala ng kadakalaan at biyaya ng Diyos. Itong awit na ito, whenever you feel down and out, ang siyang nagbibigay sa ng kalakasan kagaya kay Pablo. Mapagsubok ang buhay mga kapatid at minsan, malaking bagay isang awit na makakapagbigay ng kapayapaan at comfort sa atin. Kaya nga, church is instructed to sing. Alam ni Pablo yon, kaya nga yun ang kanyang instruction sa church sa Ephesians chapter 5 verse 13. Sabi niya, addressing one another in some hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. So knowing Him, knowing Christ by experience. Pangalawa, becoming like Him. Becoming like Him. Now, look at Philippians chapter 3 verse 12 to 13. Sabi niya, not that I've already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do. Paul said, forgetting what lies behind, straining toward what lies ahead. Bakit kaya sinabi ni Paul not that I have already obtained this or am already perfect. Kasi noong panahon niya sa Philippians church, may mga nagkiklaim na sila daw ay perfect na. Sino yung mga taong yun? Yung mga Judaizers, yung mga Gnostics. Yung mga Judaizers, ito yung sinasabi sa Acts chapter 15 verse 5 na sabi ganoon, but some believers who belong to the party of the Pharisees, sila daw yung po yung mga tao na mga Pariseyo. Hindi natin alam kung kasama si Nicodemus doon, na naging mga Kristiyano. Pero ang problema, dala pa rin nila yung pagiging elitista. Yung pagiging mayabang. Siguro sabi nila, sa grupo nila, yung mga Pharisees group, mga Pharisees Christian group, sabi nila, bakit tayo papasako sa mga taong ito na amoy tilapia? Alam niyo naman kasi, di ba, maraming mga disipulo si Kristo na mga mangingisda. No, siguro si Pablo, si Pedro, ang ipag-usap na kami, kaliskis pa ng tilapia. Yung mga ilit tayo, mga Pharisees tayo. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko, tuwing
pupunta kami sa party, meron siya paboritong t-shirt. Pang-attract niya sa mga girls, ang nakalagay sa t-shirt, it's hard to be humble when you're a Lazarite. Diba? So, ganun din yung mga Pariseo. Hindi mawala sa kanila yung pagiging elitista. At sa kanila, lalong na-intensify, lalong na-reinforce yung kanilang pagmamahal sa law dahil meron ka ng Kristo, meron ka pang law. Kaya ang sinisigaw nila, tuliin natin ang mga tao, forgive me for the word, pero yun ang sinasabi nila. Sabi nila, it is necessary to circumcise them in order them to keep the law of Moses. Yun ang kanilang demand. Yun ang kanilang cry. At akala nila, kakampihan sila si Pablo dahil si Pablo, alam nila, ay isa ring Pariseo, pero hindi ganun na nangyari. Hindi ganun ang lumabas. Pangalawa, the Gnostics. Sabi nila, knowledge is power. Parang si Ernie Baron, di ba? Knowledge is power, sabi nila. So, pag naposes mo raw yung knowledge na ito, you will be perfect. Paano yung katawan natin na ang hilig pa rin gumawa ng kahalayan? Normal lang yan dahil ang katawan ay makasalanan. Ang importante, meron kang knowledge. Kaya nga, sinabi dito ni Pablo sa Philippians chapter 2, verse 6 to 11, it's all about the incarnation of Christ. And he said in rebuke in Philippians chapter 3, verse 19, their end is destruction. Hindi sinabi ni Paul, their end is perfection, but their end is destruction. Their God is their belly. So itong mga taong ito, wala sa bokabularyo nila yung diet. Their God is their belly, and their glory is in their shame, and with mindset on earthly things. Kaya nga sabi ni Pablo, yung mga nagsasabing perfect, hindi sila magiging perfect. Kailanman hindi sila magiging perfect. And on the other hand, ang mga nagsasabing hindi sila perfect, yun yung mga magiging perfect dahil sa biyaya ng Diyos. And they will become more like Christ. Hindi ito yung paniwala ng mga Mormons na magiging kagayan tayo ni Kristo na para magkakaroon tayo ng mga pagbagsali ng pagkat-Diyos, no? Kundi yung character ni Jesus ay mababanahag sa ating buhay. Why? Sa King James Version, napaka-emphatic ng word, yung English word na ginamit. Sabi niya dito sa Philippians chapter 3, verse 12 to 13, sa King James Version, as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after it, that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. In verse 13, brethren, I count not myself to have apprehended. So 3 beses niyang ginamit dito yung word na apprehend. Twice in past tense at isa po present tense, in active form. Alam naman po natin ang testimony ni Pablo noon. Ang testimony ni Pablo noon ay isa siyang blasphemer, persecutor, and a very violent man. At nang tinutugis ni Pablo ang mga Kristiyano, sa daan ng Damascus, biglang nagliwanag. At siya'y nahulog, he fell to the ground, at narinig niya ang tinig ni Jesus na nagsabi sa kanya, Saulo, Saulo, ba't mo ako inuusig? He was apprehended by God's irresistible grace. And from there on, itong irresistible grace na ito ay nagkaroon siya ng tinatawag nating irresistible desire to follow Christ, to know more of Christ, and to run the race to become like Christ and to be with Him. Again, this is to remind us, mga kapatid, tayo pong lahat who were apprehended by God's irresistible grace on the day that we heard the gospel, dapat na-develop din yung tinatawag nating irresistible desire to follow Christ at mag-participate sa tinatawag nating race na ito na sinasabi ni Pablo. A.W. Tozer once said, complacency is the deadly enemy of spiritual progress. Complacency is the deadly enemy of spiritual progress. Kaya nga, di ba, minsan may mga pagkakataon na we just go through the motion pag pupunta tayo ng
ng linggo para mag-worship. Pag tumayo sila, tatayo ka rin. Pag umupo sila, uupo ka rin. Pag nagsalita na si Pastor George, ang iniisip mo, ano kaya ang iluluto ng mga nasa kantin? So lumilipad ang isip, wala kang focus, wala kang excitement. You don't have this irresistible desire, the joy in your heart. Kaya nga po sinabi ni nakalimutan ko yung reform. Dr. Martin Lloyd Jones. Tama pa, Genesis? Moody tuloy nasa isip ko. Nasabing ganon, may problema daw isang Kristiyano. May problema daw isang taong hindi na-apprehend ng Diyos kung wala ang kanyang excitement sa mga bagay para kay Jesus. So this is to remind us na tayo sumama sa karera at maging goal din natin na matapos ito. But Paul said, bago yon, wait. Sabi niya sa verse 13, sabi niya, brothers, I don't consider that I have made it my own. But one thing I do. He said, one thing I do. May isa akong ginagawa. At ito yung pinaka-importante. One thing I do. Alam mo, maraming Kristiyano, jack of all trades, master of none. Ang daming alam gawin pero walang minaster. Sa pagharap naman natin sa Panginoon, hindi naman tayo tatanungin ng Panginoon kung gaano karami ang ginawa mo sa lupa, kundi gaano ka naging katapat kahit sa isang bagay. So sabi ni Pablo, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining toward to what lies ahead. The first lesson we can see here is, to become like Christ, we should forget who we were before. Para daw tayo maging kagaya ni Kristo, matransform ang ating buhay, dapat kinakalimutan natin kung sino tayo sa nakaraan. Hindi na ikaw ang superstar, ang Panginoon na ang superstar ng iyong buhay. Kaya nga bakit mo pababalikan ng mga nakaraan na nandun ang sa iyong nakaraan ng kayabangan at kasalanan na minsan ipinatay mo na at nilibing mo na, bakit mo pa kailangan balikan yun at hukayin at muling suotin? Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, in response sa mga mapagtaas, sa mga palalong mga Judaizers sa church, he reminded them who he was before. Sinabi ni Pablo kung sino ako. Wow, teka, Brother Jude, ang kulit mo. Bakit sabi mo dati, kalimutan na kung sino ka sa nakaraan. Ngayon, sasabihin, sabi ni Pablo, ito ako noon. Parang may conflict, parang may problema. No! Antayin nyo muna yung sinabi ni Pablo sa verse 8. Sabi ni Pablo, ako galing sa tribe ni ako isang Benjamite. Hebrews of all Hebrew. Parang pinapakita niya, meron akong pedigree. Iba level ko. Yun ang sinabi ni Pablo. Hindi nagyayabang si Pablo dito, kundi meron lang siyang pinopoint out. Ako ay isang elitista in every aspect ng aking pagiging isang Hudyo, sabi ni Pablo. Ang professor ko, si Gamaliel. Kumbaga sa law school, graduate ito ng Harvard. Yun ang sinabi ni Paul. Iba ito. Pero, again, sinabi niya ang kanyang nakaraan para may isang bagay na gusto niyang i-point out. And this is it, sabi niya sa verse 8, but I count them all as rubbish. Ano yung rubbish? Ito yung nabanggit ni Jester last Sunday na nagtawanan tayo. Yun yung rubbish. Ano yun? Yung, di ba, tumakbo sila, kasama nila yung kanilang platoon mate ba tawag doon? Kasama sa platoon, tama ba Jester? Platoon? Habang tumatakbo sila, yung kasama nila, may naramdaman. May kumanta sa kanyang chant, please release me, let me go. Yun yung rubbish dito. Yung dumi ng tao. At alam nyo naman po, ang mga Hudyo po isa sa mga pinakamalinis na tao. Ang dami nilang tinatawag na unclean. Kaya yung sinabi ni Pablo na rubbish, isang bagay na napaka-offensive sa kanila. Pero kay Pablo, sabi niya, itunuring ko kung sino ako noon at mga na-accomplish ko noon ay isang dumi lamang ng tao. Tayo noon, nung wala pa kay Kristo, ay parang isang dumi lang ng tao. Yun ang kanyang in-emphasize sa mga Hudyo nung araw. So, hindi na importante kung sino ka noon. Ang importante kung sino ko ngayon bearing the name of the Lord Jesus Christ. May isa pong kasaysayan si St. Augustine daw po. Si St. Augustine daw po is, medyo masama yung pagkakilala sa kanya sa kasaysayan eh. Grabe yung kanyang tinatawag na promiscuity. No? Kung gagamitin ko yung term na ginagamit natin ngayon, yung sex addict siya.
Grabe yung kanyang drive, yung kanyang sexual drive. At minsan nakokonsensya na siya at nagpa-pray naman siya. Sabi niya, Lord, change me. But not yet. Huwag muna. Lord, change me, but not yet. Kasi nag-i-enjoy pa ako sa kasalanan ito. Not until the day ay dumating na ang Panginoon ay binigyan siya ng isang bagong puso. God gave him a new heart. Na-regenerate siya. And one time, naglalakad siya. Nakita siya. Akala ko, ano yun? Baka nagmagto si St. Agustin. One time, sorry po. One time, naglalakad siya. Nakita niya yung kanyang favorite girl. So nakita siya ng favorite girl. Medyo ganyan na. Pagtaka yung babae. Nilagpasan siya ni Agustin. So hinabol niya. Sabi ng babae, hey, it's me. Sabi ni St. Agustin, yes, I know. But it is no longer me. So ganun po ang isang tao. Nagkakaroon ng tinatawag nating transformation. Pag siya'y nakilala niya si Jesus at nabago ang kanyang buhay ni Jesus. Pangalawa, to be like Christ, we should forget what we did before. To be like Christ, dapat natin kalimutan yung mga bagay na ginawa natin noon sa nakaraan. Hindi na natin dapat ginagawa yun ngayon. At isa po sa marahil naisip ko lang po, isa sa pinakamalaking struggle ni Pablo nang siya'y naging Kristiyano, ay yung pong alaala ng mga taong kanyang nasaktan at kanyang napaslang. So siguro yun yung pinakamabigat sa kanyang puso, di ba? So kumbaga sana it lingers on his mind, yung sigawan, iyakan, yung mga tao nagmamakaawa sa kanya. At siguro napaka-vivid pa yung moment na si Saint Peter si Saint Stephen ay nananalangin and he gave the death sentence para kay Saint Stephen. So napakahirap dalinan yung tinatawag nating guilt feelings. Pero sabi ni Pablo, I have to move on sa nakaraan. At ang problema ng marami Kristiyano po ngayon ay patuloy na bilanggo ng kanilang nakaraan o mas nag-i-enjoy sila sa kanilang nakaraan. Kaya nga sabi, di ba, remember the good old days. Dati ganyan kami, di ba? Dati masaya tayo, di ba? Dati, ang saya-saya natin, di ba? Wala tayong pakialam sa bukas, basta masaya tayo noon. Yun ba'y bilanggo ng kanilang nakaraan? Subalit sabi ni Pablo dito, kung hindi mo kakalimutan ang mga bagay na nangyari o nagawa mo sa nakaraan, paano ka makakatakbo ng maayos sa hinaharap upang makita natin si Jesus? Yun ang problema, masyado tayong na-stuck sa nakaraan. Minsan daw po sa isang counseling ng isang mag-asawa may problema. So dumating yung mag-asawa, nandun yung pastor, yung lalaki kagad sabi, Pastor, ako na muna magsasalita kasi pag nagsalita pag nagsimula magsalita ang babae ito, hindi na tayo matatapos. So sabi ng pastor, ito, alam niyo ba, pastor, ang problema namin mag-asawa, itong babaeng ito, napaka-historical. Sabi ng pastor, teka Brad, baka ang ibig mong sabihin, hysterical. Sabi nila, hindi pastor, hindi lang siya historical pa, kasi lahat ng mga bagay na nangyari sa amin hindi maganda. Simula nung kami ay mag-boyfriend pa, inuulit-ulit niya, binabalik-balikan niya. Sabi ng pastor, historical nga. So minsan, maganda yung mahilig tayo sa history, marami tayong matututunan sa kasaysayan na nakaraan. Pero kung ang buhay natin ay laging confined sa history ng ating nakaraan, hindi maganda yun. At siguro marami din sa atin dito ang mayroong madidilim at nakakahiyang nakaraan. Sabi ni Paul, it doesn't matter anymore. Don't dwell on it. Ang sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 8 verse 12, For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. Sabi ng Lord, lahat ng mga bagay na ginawa mo sa nakaraan, don't dwell on it. Kasi wala na sa akin. Dapat wala na rin sa iyo yun. Dapat lumaya ka na sa tinatawag mong guilt feelings na yan. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero may magagawa ka sa iyong hinaharap at sa iyong kinabukasan. Kalimutan mo na yan. And then last,
is being with Him. Sa Philippians chapter 3 verse 14, sabi ni Pablo, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Alam nyo, kung nakikinig kayo ng news, grabe nangyayari sa Iran ngayon, di ba? Yung mga nakikita natin sa video na patayan, away, gulo. Makikita natin sa video yung mga patay nasa kalsada. Tapos, ginagatungan pa ni Trump. Sige, mag-rally pa kayo at pag yung leader nyo talagang pinagpapabatay kayo. Makakatikim sa akin yan. Eh, syempre, papatalo ba naman kung sino yung leader ng Iran? Syempre, hindi. At siya ko to, pakialam mo. So, sabi niya, lahat, hulihin at patayin, lahat ng sumama sa demonstration. So, nakita niyo yung video, pinapasok yung ospital. At ang lahat ng sugatan doon sa ospital, ang presumption, sumama sa rally, huhulihin at i-execute. Eh, paano na lang kung hindi ka kasama sa rally, naglalakad ka, nabato ka sa ulo. Tapos dinala ka sa ospital, tapos darating yung mga polis, sabi, kasama ka sa rally. Dahil may sugat ka, parang babaw naman ng presumption ng guilt na sinasabi. Ganun din sa Nigeria, nakalimutan na natin na Nigeria, yung mga Kristiyano patuloy na pinipersecute doon, yung iba pinapatay. At kung titignan natin, marahil sinasabi nila, kung ikaw isang Nigerian Christian o Iranian Christian, marahil ang prayer mo ganyan, Lord, dumating ka na. Tapusin niyo na po ito. Kunin niyo na po ako. Marahil ganun ang prayer natin, hindi rin naman natin sila masisisi. Pero sabi ng isang author, na-observe niya raw, di ba Kristiyano sa mayayamang bansa, very complacent. Masyadong na-at home na sa mundong ito to the point na hindi sila excited doon sa pagdating ng Panginoon at sa new heaven and new earth na sinasabi. Kasi nga masyado na silang at home dahil unang-una, napaka-safe ng kanilang pakiramdam. Dahil yung public safety, laging ang response time ng police nandun lagi. Sa ibang bansa po kayo makakita ng tumatawid na matanda, may basang dyaryo sa pedestrian na dire-diretso. Talagang hinihintuan ng mga, dito nga, nakaganong ka na nagmamakaawa ka na doon sa mga nakamotorsiklo, sasagasaan ka pa talaga So, ganun ka-safe ang kanilang lugar. Yung health services, biruan nga ng mga Pilipino sa Italiano, kaya daw namatay yung dahil na-overdose sa chemo, doon kasi libre lang ang chemo, libre lahat, libre ang gamot, libre ang doktor. So, libre lahat. Educational system, ganun din. The standard of living. Pero problema nga setback, parang, Lord, saka ka na dumating, okay pa kami rito. Kabaliktaran ng mga taong nangyayari, o mga Kristiyano, may nararanasang hindi maganda sa ibang bansa. At kung gano'n ang pakiramdam mo, wala ka ng excitement, hindi ka na masaya, sa muling pagdating ni Jesus, you have to take a faith test. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourself, that Christ Jesus is in you, unless indeed you fail to meet the test? Kaya matanungin natin sarili, Lord, talaga bang you have seized me? You have apprehended me? Kasi kung totoo na ikaw ay nasa Kristo, ang laman ng iyong puso't isipan ay makita ng muli at makasama si Jesus. Kaya nga, Paul reminded the Philippians believers sa 3:20, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Paul, I press on. I press on toward the goal. And interestingly, yung root word ng English word na press on sa original language is the same word na ginamit nung tinutugis ni Pablo yung mga Kristiyano para hulihin. Yung kanyang determination, yung kanyang desire to eliminate Christianity is the same word that was used do sa press on. Kung noon, nandun yung kanyang determination, nandun yung kanyang desire to eliminate Christianity, ngayon, when he said press on, nandun yung kanyang desire not to be eliminated in the race, but to run the race toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Gentle reminder lang po mga kapatid, wala nga po tayong ambag. Alam nyo, yan ang isa sa mga word na tumatak sa akin.
lagi ko mas mostly narinig ko kay Albert yung word na na ambag. Di ba, wala kaming ambag sa aming kaligtasan. Totoo naman, wala tayong ambag sa ating kaligtasan dahil ito'y purong biyaya lamang ng Diyos at sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang ating pagsunod kay Jesus, bagamat ang lahat ng bagay tinakda na ng Diyos ayon sa kanyang soberanya, ay meron tayong responsibility. May ambag tayong dapat gawin. Merong part tayo sa ating tinatawag na sanctification. At ang starting line nito ay nagsimula. At ang race na ito, ang starting line nito, ay nagsimula ng tinawag ni Jesus. At pinawalang sala si Pablo at ang bawat isa sa atin. At alam ni Pablo, ang karera ay mahaba, ang karera ay mahirap, kaya nga he prepared himself. Sabi niya, no, but I beat my own body. Binoboxing ko ang sarili ko. Yun ang pagkakasulat ni Pablo sa original na lengguwahe. Binubugbog ko ang sarili ko, tinitrain ko ang sarili ko, and I do not run like a man, running aimlessly. Hindi yung paikot-ikot lang, hindi yung pa-chill-chill lang. Tinutodo ko ang aking preparasyon. In a race that we will run, that needs faith and obedience to the Lord. He lived the way Jesus lived. Pinamuhay niya ang buhay ni Kristo at yung po yung example that we should all follow. And at the finish line ng ating karera, hindi natin alam kung sa paanong paraan, kung tayo kinuha ng Panginoon o darating tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. One thing is for sure, we will all see Him and be with Christ forever. Sabalit, at the moment, ATM, let us live the life Jesus wants us to live. At sa katapusan, kung mapapansin natin, Paul instructed this in present tense, di ba? Forgetting what is behind, strain towards it, I press on toward the goal. Pero pagdating sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, nang nalaman niya na itinakda na araw ng kanyang kamatayan, at sinabi niya, the day of my departure has come. Everything was written in past tense. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race, and I have kept the faith. May this will be an inspiration for us, no matter how hard it is, difficult it is, na tumakbo sa karera. So, when God gave us this, tinatawag natin irresistible grace, dapat magkaroon din po tayong tinatawag na irresistible desire to run the race. At kung meron man po dito na sa mga sandaling ito, ay naiisip mo na wala ka pa kay Kristo. Ito ang pagkakataon na ikaw lumapit kay Jesus na may pagpapakumbaba at pagsisisi ng iyong kasalanan. Tayo po lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Ama, sa